kumpirmado na po itong pagpanaw ng isa nating kababayan. Sa ngayon po, kamusta yung proseso sa pagpapauwi po ng kanyang labi dito sa Pilipinas? Salamat po at yun nga ang malungkot na balita, isa sa ating kababayan ang kumpirmado pong nasawi. Nung isang gabi lang po ito na confirm kasama po yung kanyang kapatid na nandito rin po sa Hong Kong. At ngayon pong sisimulan natin unang araw ng unang araw ho ng trabaho dito sa Hong Kong. Although kami ho sa konsulado ang unang araw namin ay Linggo, no? Nagsisimula ho kami ng Linggo. Uunahin na po natin yung mga paperwork na kailangan para ho mapabilis ho ang pagpapauwi sa labi ni Mary Ann. So mahaba-haba pong proseso kung sa normal na circumstances ay nabuti ng 2 weeks. Susubukan ho natin siyang pabilisin. Opo, so mas mabilis sa 2 linggo yung magiging pagpapauwi ng kanya pong mga labi. Pero kamusta po ang coordination po ng inyo pong ahensya, maging ng mga nandito sa OWA, dito po sa pamilya niya sa Cainta, Rizal? Meron po siyang isang anak, tama po ba? Ano po yung immediate assistance na matatanggap po ng kanyang pamilya? Tama po yun, naiwan po siyang isang anak na lalaki. Sila po ay nasa pangangalaga na ng ating Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA. So yung po mga immediate needs ay ina-address na po ng ating dalawang ahensya na tumutulong po sa kanila. In fact, si Secretary Hans mismo at si Admin PY kauna na ang mismong dumalaw po sa kanila noon sa Cainta. Consul, meron din po, bukod po dito kay Mary Ann, meron pa daw pong isang Pinay na nasugatan dahil naman po dun sa pagliligtas sa isang 3-month-old na sanggol. Bagong dating lang daw po yan dyan sa Hong Kong. Kamusta po yung sitwasyon ng kababayan natin? Okay po. Kahapon po ay dumalaw din po tayo sa kanila, sa ating kababayan si Rodora Tunyakaw na naka-confine po sa United Christian Hospital sa Kowloon po. Stable naman ang kanyang kalagayan. Nakakatuwa nga po dahil the day before lang ay dinalaw rin namin siya. May tube pa ho na nakakabit. Pero kahapon po ay extubated na. So nakakapagsalita na, although mahina pa kanyang boses. Pero yun po, maganda na ang kanyang kalagayan. At sana ay magtuloy-tuloy na. Ang sabi ko naman ng doktor, siyempre, titingnan nila yung development niya, yung progress niya. At kung siguro in a few days, 3 to 5 days, kung gumanda na po ay maaring ma-discharge na po siya. Oo, that's good news po, Consul. Consul, sa mga naunang balita, ang sinasabi din po dito, 84 na Pilipino ang kumpirmadong ligtas, pero meron pang 7 na for verification. Meron na po ba tayong update po dito? Okay, salamat po ulit sa tanong. Kasi ito pong just to give you some context, so yung nagsimula po yung sunog, so syempre immediately gusto nating una malaman ilan ba ang ating kababayan doon at safe ba sila, So nagkumuha po tayo ng record from the Department of Migrant Workers under their office here in Hong Kong, yung MWO, po. At meron tayong nakuhang 83 na listed ho as doon sa address na yon. And then nung pinuntahan namin, yung first day nila nung sumiklab yung sunog ng I think Wednesday, tapos morning ng Thursday ay pumunta na kami ron. May mga nakilala kami doon na wala sa list, So meaning may mga OFWs tayo na nag-transfer doon sa lugar na yon from another address, So kaya in-update ho natin yung list, naging 93 po sila. And then yung na-trim down ho natin yung list. At may nakita nga tayong kababayan na nakauwi na, may mga kababayan lumipat na ng address, ng iba finish contract na, So hindi po lahat yung 93 na yun ay nandoon sa location na yun, So kaya nakakatuwa rin na marami ho tayong kababayan na nakaligtas. Iba nga po, sabi nila ay sila na yung kusang loob, initiative nila na lumikas kasi nga may malfunction doon sa fire alarm. Yung iba naman ho ay pauwi ng bahay, pauwi ng apartment building galing sa eskwelahan, nagsundo ng mga bata. Kaya hindi na ron ho sila pumasok.
sa nasusunog na building. Oo. So sa madaling salita, all accounted na po lahat ng mga Pinay na registered na nakatira dito sa mga building na damay sa sunog sa Hong Except Kong. for two. May dalawa na lang po kaming ito hinahanap. Isa rin po kasing problema sa list natin, no? Or sa data natin, yung mga nilagay nilang numero noon nung sila ay narehistro, maaari hindi na po nila ginagamit ngayon. Oo. Yun po isang bagay na nahihirapan tayo. No? Tapos pinapapunta na po namin on the ground mga tao sa Pilipinas para makontak din yung mismong NOK nila. Pero I suppose yung dalawa po na yun ay hindi naman sana sila kasama doon sa mga naapektuhan dahil nga by this time after a few days wala naman hong report na sila ay missing, sila ay injured or anything. Ito pong dalawang Pinoy o Pinay na nawawala pa rin po at hindi pa po natin nahahanap. Nakipag-ugnayan na rin po kayo sa pamilya nila dito sa Pilipinas? Yes po, yun po yung inasikaso ngayon ng ating kasama sa OWA. Sila po kasi yung may record sa NOK sa Pilipinas. But again, yun nga, kung ang isang tao ay hindi naman po reported missing, so technically hindi pa rin natin siya consider na missing. Pero for verification, kaya bine-verify po natin.